New day, new vlog dito sa ating Arpa Farm. At dito nga ang ganda ng tanawin. At ayan nga, silipin natin itong sala ng ating kubo. At kahit ganito lang ang itsura ay talaga namang isa sa mga gustong tirahan natin. Simpleng bahay at magandang paligid. At ito nga yung araw na kami ay maglalagay ng mga net kasi magpapartition kami para mag-separate ng mga alagang manok. O diba? Habang si Kuya Rodel ay nag-aalis ng mga saging na hindi na pwede dito sa loob ng ating gagawing mga range area. At nandito rin ang aking kuya para siya naman ang maglagay ng mga net. Pero tulong na rin sila dyan ni Kuya Rodel. O, diba? At dito nga, yung isang partition na yon ay yun yung paglalagyan natin ng mga lalaking manok na dati nasa ika-4 na chicken coop. Kasi nga, yung ika-4 na chicken coop ay meron siyang itlugan. Kailangan doon ko na ilipat yung mga dilaw ko na mga manok. Naglalagay kami ng bubong dito para dito sisilong yung mga manok na ilalagay namin na mga lalaki. Para nang sa ganon, hindi sila mababasa. Lalagyan din namin yan ng pinakahapunan. At alam nyo naman, ang aking dalawang anak, kung saan man ako nandun, gusto nandun din sila. Kaya ayan, tulong-tulong sila sa pangguhuli ng manok. Ay sos, dito pa nagpakita pa ng pagbengbang. Ay talagang dalawa pa namang rooster. Aba, ay hahabol sa isang inahin. Talaga nga naman. At dito si Christian talaga namang punta doon. Yung nahuli niyang manok, kailangan niyang ilipat yung tandang. At talagang gusto niya talaga tulong siya ng tulong. Ay si Miracle kasi medyo takot talaga siya sa manok. Ay si Christian, kayang-kaya daw niya. Kaya siya ang tumulong kay Kuya Kulit sa tito niya para sa pagdadala ng mga rooster doon sa kabilang partition na ginawa na namin. At ayan nga, ang dami nang nahuhuli. At ang saya-saya niya, sabi niya, ang galing-galing na daw niyang manghuli. Kasi nga, last time, pinagtulungan nila yung dilaw, ayun, napilay. Ay, eto naman, malalaki na talaga sila. At sabi ko nga, wag sa paahahawakan at talagang mahirap. At ayan, diba, hindi pwedeng basta-basta ka na lang ganyan. Kailangan tutulong ka rin. At ayan, nagwawawalis ako. Actually, gumagawa naman talaga ako dyan. Nagpakain pa nga ako eh. Kaya lang, wala nga talaga akong taga-video. Kaya ayan, pasimple-simple, nagbibideo ako pag may gawa. Para naman sabihin ninyo, ay may ginagawa din naman ako, di ba? At saka ako naman talaga ang gumagawa dyan. At sanitize din ako dyan, ay talagang sabi ko nga sa mga anak ko, bawal silang humawak nun kasi may Zonrox yun. Eh, gusto lang daw nilang itry. Ay, sige na nga. Kaysa naman kami magwala-wala pa dito ay pagbigyan para ma-experience lang nila. O, ilang pindot lang sila. Para lang ma-experience. Kahirap baga baka mamaya ipanaginipan nila na kesyo gusto nilang magpipindot niyaan. Ay, sige, pagbigyan ko na. Zonrox lang naman yan. At ayan nga, para bago ilipat yung mga manok, ay nasanitize naman yung place. At dito ay nahihirapan nga ako na papaano gagawin nung una. Hanggang sasabi ko, sige, kailangan gawan ko ng partition. Kasi nga itong place na yun ay lalagyan ko na ng mga manok na dilaw. At itong mga Brahma na ito, yan, yung 4 na yan, kailangan ko nang ilipat din dun sa kabilang space. Kasi nga, mahirap din na sila ay magsama-sama. Kasi baka mag-cross breeding ba. Kaya sabi ko, mas okay na magkakahiwalay sila. O, diba? Ang mga anak ko, tulong-tulong talaga yan. Kaya mas okay nang kasama ko sila kasi nga, hindi sila magse-cellphone at pag naitakas ay talaga namang cellphone. Kaya mas mabuti dito talagang sila ay makakaikot sa farm, makakatulong, matututo sila hanggat bata pa sila. Hindi puro cellphone ang kanilang magagawa. O, diba? Kasi hindi talaga ako nagpapa-cellphone sa kanila. Minsan-minsan lang kapag may kailangan sa school at nandun sinend ang mga dapat gawin. At dito ay talagang ang ganda na ng aking setup at ilang place na yung kailangan puntahan para nga
mapakain yung mga manok kasi iba-iba nga na yung place. At pinagbukod-bukod ko na dati dito kasama yung aking mga Brahma hanggang sa hindi na nga inhiwalay ko na sila. At ito yung mga lalaki dito dapat 2 lang at nilipat ko na nga yung isang maliit na partition doon yung 5 lalaki. Kasi yung aking mga nasa first door yun ay malapit ng magsipag itlugan. Kailangan ko na rin lagyan yun ng 2 lalaki. O, diba? Kaya hindi ko rin ina-out yung mga lalaki doon. Eto mga nanlalaki nandito, hindi ko pwedeng i-partner doon kasi magkakapatid sila. Kaya kailangan iba-iba. O, diba? At dito nga magpapakain naman ako. At kailangan natin silang bigyan ng mga vitamina. At dito ay makikita nyo na may mga partition ng mga tulda-tulda. Kasi nga nagsasabungan yung mga rooster. Tuwing nagkikitaan sila kahit may net ay talagang sabong kaya yun nagkakaroon ng mga dugo-dugo mga paan nila at saka palong. Kaya nilagyan ng mga tulda na luma para nang sa ganun, ayan, hindi nga magkakakitaan. O diba? At dito, ayan, nilabas ko na sa brooder yung aking mga sisiw na 1 month old. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood. Please follow our page and share our video. Thank you. Bye.